tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming beses na kitang
nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sa Full Sabado. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Uy, Marso 28 po. Kung nasa labas kami ng studio, ay madilim po kasi nakiisa ang MBC dito sa paggunita ng Air Tower 8:30 to 9:30. At syempre marami din mga bahay-bahay ang nakiisa ng patay ng isang oras lang na para makatipid unang-una, makatipid sa enerhiya at sa pangalaga sa kalikasan. 8:30 to 9:30. Di kumbaga sa nakapag-relax. Kami po ay live na napapanood sa iba't ibang cable channel, sa inyong mga transistor radio 666 kHz. Sa mga cable channel naman po, halimbawa dito sa Signal TV Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Sky Cable Channel 129, Cable Link Channel 3. Siyempre sa Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Yan. Siyempre sa mga nanonood na lang kanilang mga Facebook, DCRH News, pakipalo nyo po. Sa television naman, DCRH Television, pakisubscribe nyo po. Labas para updated po kayo sa mga balita, lalo na ngayong talagang dumaranas ang halos sa buong mundo ng hirap dahil sa siyempre yung gulo dyan, yung digmaan dyan sa gitnang silangan na talagang gumimbal. Siyempre ang epekto niyan ay pagtataas ng presyo, hindi lang ng gasolina, pati na pangunahing bilihin. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Kamukha ka rin na, pero ilang araw na akong napapansin ko yung mga kukunti yung bibihay talaga. Kasi ang dami na nagtitipid. Halimbawa, di ba? Ang pagka nagpagasolina ka, dati sabi nila pagka halimbawa 3,000 nagpakarga ka sa yung full tank, ngayon daw abutin na 6,000. Di ang laki. Ang ingay mong kay sarap. Ang laki talaga, sobra. Mga jeepney mong nagliliparan. Kaya yung mga ang umiinda dyan, lalo na yung mga tsuper. Pero may magandang balita naman, lalo na sa Maynila. Sa kamukha nitong sa yung pamimigay ng cash assistance sa mga tsuper ng DSWD. Yan, sa Maynila, nakita nyo naman yung talagang naging maayos naman, lalo na dito sa Cartilla. Marami lang talaga naging problema kasi yung mga pangalan nila ay wala sa listahan. Ang sabi nga ng Secretary Rex Gatchalian, yung listahan po ay nanggagaling sa LTFRB. Yun lang po talaga, yun lang ang kanilang doon sila bumabase. Ang problema, maraming mga talagang lehitimong driver na may mga prangkisa naman at may mga lisensya naman ay wala sa listahan. Kaya nga meron na ang banggit ng kailan ba binanggit ng sekretary yan? Kahapon
ni Secretary Rex Gatchalian, ang mangyayari ngayon yan ay merong uli na magbibigay panibago. Ang tawag nila doon, special payout para sa unlisted PUB drivers na humingi din siya ng paumanhin. Sabi nga ni Secretary Rex Gatchalian, humingi siya ng paumanhin sa mga driver at public utility vehicle o PUB na hindi napasama sa listahan ng mga benepisaryo ng cash aid mula sa pamahalaan. Sa ginanap nga na press forum kahapon diyan sa Samaang Plaridel na ginanap sa Rizal Park Hotel, dito nilinaw niya na ng kalihim na magkakaroon ng special payout para sa mga unlisted na tsuper, yung mga hindi nakalista yung kanilang mga pangalan, para mabigyan ng 5,000 piso. At ang listahan kasi ng mga benepisaryo ay nanggaling sa LTFRB at hindi sa DSWD, kaya ang LTFRB ang may hawak ng pinal na listahan. Dagdag pa ni Gatchalian na ipinopost ng listahan ilang araw bago pa ang payout upang mabigyan ng sapat na abiso ang mga driver. Ang binigyan din nga ni Gatchalian na walang mali sa pagbibigay ng tulong pinasya sa mga apektadong tsuper at natiling committed ng DSWD sa pagbibigay ng protection panlipunan sa mga pinaka nangangailangan. Kasi yan din daw po ang bilin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya nga nung nakita ko si Tatay Jaime Ricaprente, talagang lumuha talaga ng di oras. Kasi nga umaasa nga andun yung listahan niya, andun yung pangalan nila ng mga grupo ng Don Bosco Drivers Association. Tapos ang nangyari 6 lang. Kaya umaasa kasi marami, hindi lang si Mang Jaime, hindi lang si Tatay Jaime Ricaprente ang umaasa. Napakarami pong tsuper, mga driver na nangangailangan at na dapat ay nakalista. Bukas naman, syempre, kagandahan naman ito po ay may libre sakay naman sa Maynila. Ito yung magandang balita rin na ito libreng dali lang pa yan. Kasi libre sakay. Ang simula po niyan, aarangkada po daw yan sa Lunes at 30. Ito yung libre sakay program ng Manila LGU para sa mga commuter dahil sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, sasagutin ang pamalanusod ng gasto sa gasolina ng mga jeepney driver at operator upang matiyak ang tuloy-tuloy yung kanilang biyahe at walang ma-stranded na pasahero. Biro laking bagay nito. Bahagi ito ng hakbang ng Manila LGU upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa mga Manileño. At ang rutang, may inilabas ng ruta, yung Saklaw. Kundi ako nagkakamali, nasa 1,200 yan Biro nyo, tulibus Lunes, makakabiyahe na sila at libre po ang tawag nito ng yung kita ng operator at yung kita ng driver. Sasagutin po ng ng Manila LGU. Naglabas nga po siya ng executive order na layo ng mga programa ay magbigay ng agarang tulong sa sektor ng transportasyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang sabi ng alkalde, aabot daw sa umigit kumulang sa 3,000 kada araw ang kikitain ng mga tsuper. Depende sa uri ng kanilang unit upang matiyak ang kanilang kita habang libre ang pamasahe ng mga pasero. Galing-galing naman. May higit 1,400 jeepney ang lalahok sa programa na maaaring maghatid ng
hanggang 100,000 pasahero kada araw sa iba't ibang ruta sa Manila at karatig lugar. Tatagal ang libre sakay sa loob ng 5 araw na hahatiin sa 2 linggo na posibleng palawigin depende sa pondo ng lungsod. Ayon sa kay Yorme, ang programa ay pasamantalang solusyon pantawid upang matulungan ang mga tsuper at commuter na apektado ng krisis sa langis. Kaya nga napanood din ni Yorme yan napanood ng Pangulong BBM nang banggitin ni Secretary Rex Gatchalian at napanood ni Mayor Isko Moreno yung kay Tatay Jaime Ricaprente. Talaga naman talaga maiyak ka sa kwento ng Tatay Jaime. Kagamukha niya, medyo naging maganda naman yung resulta at dapat ay sabi naman niya, iaayos niya, ibabudget na maayos yung tulong na ibinigay at nagpapasalamat nga si Tatay Jaime Ricaprente. Manila. Siyempre, ang unang nagbigay ng tulong kay Tatay Jaime ay sila kay Deo Macalma at yung isang listener. Tapos sinundan ni Katunying at ni Ka Jerry. At hanggang sa dumami na yung mga nakapanood, talagang nahabag yung mga napakarami nating kababayan na may magandang puso nahabag. Kaya nagpadala po ng tulong kay Tatay Jaime Ricaprente, ang tsuper na hindi nakasama sa listahan. Biro nyo, kaya nga taos puso nagpapasalamat, tumakausap po si Tatay Jaime noong isang araw. Nagpapasalamat sa lahat po ng may mabuting puso na sa kabila nga ng may krisis ay tumutulong pa rin sa kamukha niyang mga tsuper na talagang hirap na hirap sa buhay dahil sa mataas na presyo ng langis. Sampul Sabado. Magandang gabi sa iyo, Carlos Miranda Jr. Kamusta ka na, pare? At isa pa sa mga kanina, maganda rin yung naging yung pagbibigay ng tulong diyan sa ginawa sa Kartilya. Maayos organisado, kaya nga pinuri nga ng DSWD. Mabilis, maayos, yung pamamagi ng fuel subsidy. Bumisita kasi si Secretary Rex Gatchalian kahapon diyan sa Kartilya. At pinuri nga siyempre, pinasalamatan ang Manila Social Welfare Department sa panguna ni Director J. Reyes de la Puente. Naging maayos daw, sabi ni Gatchalian, ang sistema dahil sa pamamagi ng ayuda para sa mga rider, driver, dahil upang maging mabilis ang proseso at maiwasan yung abala sa mga benepisaryo. At pinuri nga ng ang koordinasyon ng Manila City Government sa mga ahensang ng pamahalaan para matiyak na agad na natanggap ang kwalipikadong benepisaryo ang tulong. Bahagi na magitang programa ng fuel subsidy ng pamahalaan upang makatulong sa maapektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Siyempre, malaking bagay na rin yan, 5,000. Diba? Kaya tulong-tulong. I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila. Ayan, siyempre, ito pa. Banggitin ko muna yung mga nanonood sa atin sa Facebook para baka matabunan sila. Sila Belen Ledesma, magandang gabi sa iyo, napakinggan kita uli. Sabi niya, sabi ni Belen Ledesma, siyempre si Nelson Malinaw. Si Manong, kamusta ka na? Nelson Malinaw, magandang gabi po. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa Sapul Sabado. Yan, si Tikated Moreno ng Paranaque. Yan, salamat po na napakarami sa inyo. At yung patuloy na mga sumusubaybay, Carlos Miranda Jr. Siyempre, alam mo na si Carlos, talagang si Carlos kasi, alam niyo po ba, mula nung nagsimula akong mag-vlog sa Manila, noon ay ilan lang kami nagkausap sa vlog ko. Minsan nanonood 3, 4, 5 hanggang sa dumami. Kaya nga talaga matyaga to. Ito dapat bigyan ng award to. Hayaan mo, pag
Pag ako yumama na, Carlos, hindi ka mawawalan. Sabi nga ng iba, hindi ka rin magkakaroon. Parehas tayong wala. Hindi, meron yan. Carlos, salamat ha. Mon Rods, magandang gabi from malagalap na programa from Island Municipality of Magsaysay, Palawan. God bless from Edmundo Madarcos Rodriguez ng Lukbuan, Magsaysay, Palawan. Magandang gabi po. Si Annie Guzman, magandang gabi from Tugigaraw. Aba, ng mga taga Tugigaraw. Si Flor B. Fernandez, magandang gabi po. Ay, salamat sa inyo. Nanay Linda, sabi niya. Si Nanay Linda Asonsa po. Yan, nakikinig daw sila. Salamat, Flor B. Fernandez. Yan. RD Imperial from Carmona City. Yan. Si Mike Fernandez from FB Live dito sa Pangasinan. Galing. Malalaya, meron pa tayong mga dali lang po Manila. Si Maridel Macaya Purukawa, magandang gabi. Magandang gabi po. Kamusta na kayo? Si Willie Relador, good evening po. Good evening, Boy G. Watching sa iyo dito sa Pasay City. Advance happy birthday, Christina Radam. Yan, ng Cebu City. Cisco. I've tried to rats and Uy, hindi ko na makita yung unang nagbe-message dito. Nawala na, natabunan na. Hindi ko nabasa kanina. Kamukha nito, si JP Acuña, pasyauta, mga team na Tangos City, Nabotas, Nanay Vicky Acuña, Niana May, Bolang, Arnie, at Ate Irene Acuña. Yan, si Tita Rowena Reyes, Pablito, Kuya Pablito Reyes, Reynica Reyes, at Kuya Jojo Nicolas at Joel Nicolas. Tita Rosario Carrion from JP Acuña, yan, Cari Perez, salamat. Ani Guzman from nabasa ko na. Ito pa, nawala na yung kanina. Adrian Ramos, God bless Disares News Television. Carlos Miranda Jr., sabi niya, mabilis lang maubos ang 5K, dapat ginawa muna nilang puhunan panggas yun. Mabilis pa namang maubos ang easy money. O nga, no? Kikoman, Astehada, watching from Pagsanahan, Laguna. Tito Boy, salamat, ingat. Ingat. Yan, Leo Abares, hindi ko na nabasa yung mga nasa unahan, nasa ibang bansa. Leo Abares, Sir Boy, good evening po sa mga membro ng Palawan National School Batch 1986 na magkakaroon ng 40th year reunion April 9, 2026 sa Costa, Palawan. Maraming salamat po. Ronald Solero, good evening, Sir Boy Gonzales. Shout out from San Jose City, Nueva Ecija. Aba, mga taga Nueva Ecija. Magandang gabi po sa inyo. Yan, siyempre, alam niyo naman, batiin na natin yung mga relax lang mamaya at isa nga pala, mainit po sobrang init kanina. Alam niyo naman ako, tuwing Sabado ay ako ang commander. Ako ang commander. Dahil ako po yung naglalaba. Ang init, sobra. Mabuti na lang nakapagpatuyo ako ng damit. Yan. Tapos, mainit. Kaya nga, may advice po, may payo ang DOH, Department of Health, Baka may heat stroke tayo, kaya kailangan ingat. Pagka alam nyo ng sobra ng init, sumilong tayo, magdala tayo ng damit. Yung suit natin damit, yung medyo yung pang presko, tapos na sombrero, payong. At laging uminom daw ng tubig, 8 tubig, baso, sa loob ng isang araw. Ayan, siyempre. At ito, may gandang balita to yung DOJ tinutugunan ng backlog sa GCTA review. May 1,200 PDL pinalaya. Tiniyak nga ni DOJ Secretary Frederick Bida ang pagtugon ng pamahalaan sa backlog sa review ng Good Conduct Time Allowance application para naman sa ating mga person deprived of liberty o PDL. Sa isang seremonya sa New Bilibid Preso, sinabi ni Bida
na meron akong picture niya na pinadala. Television, baka pwede. Sinabi ni Secretary Bida na layunin ng Department of Justice na mapabilis ang pagproseso ng kwalipikadong aplikante at may pagkaloob ang karampatang benepisyo sa ilalim ng batas. Aabot sa 1,239 na PDL. Aba, magandang balita to. Ang pinalaya mula February 14 hanggang Marso 28, kung saan 25 ang personal na dumalo sa nabanggit na aktibidad. Sinabi ni Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ng Bureau of Correction, ito na yung pinakamalaking bilang ng mga pinalayang PDL sa loob ng isang buwan. Mula nang maupo ang kasalukuyang administrasyon, ipinakita rin ng Bucor ang breakdown ng mga paraan ng pagkapalaya kabilang parole, acquittal, probation at expiration of sentence. Gate ng mga opisyal, ang hakbang ay bahagi ng pagtiyak sa mabilis na pagproseso ng GCTA at pagbibigay ng pagkakataon sa mga PDL na makapagsimulang muli sa kanilang buhay. Ayos, magandang balita yan. Pero ang oras, 9:44 na po. Isa muna pong paalala. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang
magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Manila, I keep Manila. Yan, magandang bilis ng oras 9:48 na. Manila. Siyempre, habol lang natin. Magandang gabi kay Chief Justice Alexander Gismundo at siyempre kay Justice Maidas Marquez. Magandang gabi po. Kay Justice Maidas Marquez, siyempre si Justice Japar de Mampao. Kamusta na kayo? Hindi ata natuloy yung aming yung summer session dyan sa Baguio City. Tenga, mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagaganda. Siyempre sila Justice sino ba? Maraming justice tayo dyan na Justice Singh, Asset Justice, si Justice Senior Asset Justice Mabik Lunen. Yan yung mga laging na siyempre, dyan tayo Justice Beat. Siyempre si Secretary Frederick Bida ng DOJ. Magandang gabi po. Siyempre, itong mga si Chairman na Obet Martin, magandang gabi po. Rolly Francisco. Siyempre si Kadani, kamusta ka na? Kadani Villanueva. Si Rolly Francisco, magandang gabi sa iyo. Siyempre, si Nanay Patrin Pereira. Ay, kamusta ka na, Nanay? Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong Yan, hihabulan natin to sila, Kuya Boy. Gandang gabi sa iyo. Salamat, Felix Lang Las Piñas. Pabati naman po ako kay Kuya Boy, kay Tatay Erning. Birthday niya po ngayon. Aba, 80 na. 80 anyos na. Salamat, Felix, ha. Salamat. 80 anyos na si Tatay Erning. Vanessa Pait, Pidoples sa evening. Sir, salamat. June Javier. Gandang gabi, Kuya Boy. Nakikinig po kami sa Radio Disares from Salawag, Dasmariñas, Cavite. Aba, ito si Eduardo Narvaez. Kamusta ka na? Malamig ba dyan sa Atlanta, Georgia, USA? Siyempre, automatic malamig. Tali, ha? Paminsan makinig nga kayo ganito. Yan, para kay Nelson Malinaw. Matud nila ako dili ang... Ayan, kanta ni Max Sullivan yan. Si Koy Hipolito Laura, magandang gabi po, Kuya Boy, from Calabarzon. Carlos Miranda Jr., Happy Binondo Day. Ngayon ba yan? Happy Binondo Day dyan sa... Carlos Miranda Jr. Siyempre si Kagawad, dating chairman at Kagawad, Nelson T. Kamusta ka na, Kagawad Nelson T? Matagal naging chairman yan, pero ang chairman ngayon ang kanyang asawa. Kagawad Nelson T, isa sa pinakamalinis na barangay ang lugar niya. Gugmang putli. Si Johnny Ogalenola. Magandang gabi po, Sir Boy. Boy Laya, siguro nakikinig kila kayo ito. Mauy bahandi labaw sa... Yan, siyempre yung iba nababasa ko, iba nag-scroll, hindi ko na nababasa eh. Siyempre, kamustahin ko lang si Prosecutor Romeo Galvez, kamusta ka na? Nagturo daw to sa Academy Teaching Law, incoming, naging din College of Law, Masbate Colleges. Nagtuturo sa PLM, College of Law.
Pamantasan ng Luzon, Manila. UE Manila Graduate School, Fatima Business School at nagturo na lang si Prosecutor Romeo Galvez. Kaibigan, siyempre magandang gabi kay Bulacan Congressman Salvador Caador Pleto ng 6th District. Siyempre si Lisa Ramirez. Kamusta na? Kamusta? Ito, na-miss ko to si Major General Leo Paco Francisco. Nag-retire na eh. Siyempre si Major General na rin. Major General Andre Dizon. Yan, sa yung hepe ng Philippine National Police Academy. Ito siyempre yung batch 77. Wag yun ang tanong kung ilang taon ng mga to. Si paring Efren Wanson ng Mandaluyong, paring Efren, paring Jesse Bernabe ng Lapas Tarlac, Saldi Garces ng Isabela, at siyempre si Sunny Cruz ng Sampaloc. Si Ate Rachel Fortuno ng Comelec, nagretiro na rin siguro to. Tata Al Villanueva, former Chief Registration LTO, nagretiro na rin. Puro retirado na lang Ayan, sa Lunes, sigurado yan marami nang nag-aabang. Yung iba, siyempre, yung volume ng mga patungong probinsya, malalaman natin yan kung mas marami ba rin nakaraang taon. Kasi unang-una, palagi ko mas marami ngayon nasasakay ng bus. Kasi iba nagtitipid. Sa halip na gamitin yung kanilang masakyan, baka sumakay nila ng bus. Dadami yung mga pasahero. Kaya nga yung iba talagang nag-iipit na ng sinturon. Ano po yan, isang buwan na ibig sabihin, kung tatagal pa yan na yung gera dyan sa Middle East, sa gitna silangan, maraming mga bansa, buong mundo yan magkakaroon ng epekto. Magkakaroon ng, siyempre, yung magkakaroon ng krisis. Nababuti yung iba ay talagang napakarami. Lalo na yung mga magnanakaw sa gobyerno, napakarami na ninakaw yan, di mauubos agad yan. Pero habang sila nililitis, yung iba nakapris na. Pero parang nawala na, Parang yung sinasabi nung December, Pasko may makukulong, sabi ni Secretary Remulla, ngayon Ombudsman Boying Remulla, meron nang nakulong pero hindi po sapat pa Hindi pa sapat, napakarami po dapat. Manila. Ang dami marami pa bakit yung ibang mga ilang congressman? Ang daming mga binulgar Kamukha nung ang tawag doon. Nung una, parang bumilis, tapos bumagal. At yung iba, parang yung dapat na imbestigahan, hindi na naiimbestigahan ngayon. Ay, nako talaga, konting lang. Huwag tayo mawala ng pag-asa. May, sana tuloy-tuloy. Kaya yung mga iba't ibang grupo nagsasagawa ng rally, halos nagiging madalas Kasi ang sobra talaga ang diyan, lalo na po halimbawa na napakinggan ko to sa mga pagka ganyan po mga kamukha nga pala yung pumaslang kay retired police na si George Capistrano, nahuli na nga po yung dalawa yan lilitisin na mukhang kinasuhan na yan. Sana hanggang sa magkaroon ng hustisya yung pagpaslang kay George Capistrano. Hindi talagang yan ang dapat yung pagkapatrolya para yung mga halimbawa sa mga pulis kasi pagka may nangyaring ganyan, kahit na sino ang complainant, trabahuin ng pulis para mahuli agad. Kasi yan po, baka mamaya bumiktima pa ng mga kamag-anak ng pulisya pag hindi po nahuli ng mga pulis. Kailangan talaga i-apurahin at para mahuli. Yan po ang dyan at kamukha niyan, lalo na po pagka
tumitindi ang hirap, ang dapat bantayan ng mga pulis dyan, baka dumami yung mga magnanakaw. Yan dapat po gawin para kasi siyempre alam nyo naman, yung iba pagka talagang kaya nga po kahit na anong gipit natin, wag po tayong magnakaw, baka lalo tayong magkaroon ng problema. Yan, magkaroon ng problema, siyempre pagka nagkaroon ng problema, sa halip na magtrabaho tayo na maayos, okay, dami naman trabaho, magpawis, pagka nagipit ka, ang isipin mo magnanakaw ka, hindi po, hindi maganda yan. Pagka nahuli ka, habang mas matinding parusa yan, hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo. Kaya kahit na ano pong hirap na buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Lagi tayong manalig sa Diyos na tulungan tayo sa mga krisis na nararanasan po natin. Salamat po ng napakarami sa pangalan po ni Kyle Bullas at ni Health Del Moro. Siyempre, ako po si Boy Gonzales. Hanggang sa susunod na Sabado. Ay hindi, wala pala kami sa next Saturday ha. Sa susunod na Sabado pa. 1 minuto bago alas 10 po ng gabi. You see the sun.